Ngayon, pag-iisipan natin ang mga tungkulin ng mataas na saserdote, lalo na sa pagbabayad sala para sa mga kasalanan. Pag-iisipan natin kung anong gagawin niya, kung anong gagawin ng mataas na saserdote sa araw ng pagbabayad sala. Ang araw na ito ng pagbabayad sala ay naglalarawan sa araw na si Jesus ay namatay sa krus para sa atin upang magbayad sala para sa ating mga kasalanan, upang hugasan ang lahat ng ating mga kasalanan. Kaya basahon naton ang siping ito, Levitiko, Kabanata 23, Talata 27. Sa eksaktong ikasampung araw na ikapitong buwang ito ay ang araw ng pagbabayad sala. Ito ay magiging isang banal na pagtitipon para sa inyo, at kayo'y magpapakumbaba ng inyong mga kaluluwa at maghandog ng handog na pinaraan sa apoy sa Panginoon. Ito ang salita ng Diyos. Ngayon, bago tayo, kung titingnan natin ang ginagawa ng mataas na saserdote sa araw ng pagbabayad sala, kailangan nating suriin ang ating pag-unawa sa mga direksyon, lalo na at istruktura ng tabernakulo o ang templo. Magsusulit. Saan direksyon ito? Napakagaling. Tapos ito, hilaga, timog at kanluran, di ba? Sa ganitong paraan gagawin ng mataas na saserdote. At kapag sinabing sa hilagang bahagi ng altar para sa handog na susunugin, narito siya, tama ba? Sa silangang bahagi ay narito. Sige, naintindihan, no? At saka, ang banal na lugar, okay? Ang lugar na ito. Nandito na. Ito ang banal na lugar. Sige. At ito ang altar sa insenso. At ang kabanal-banalan sa loob ay ang kaban ng tipan. Alam na namon niyan. Kaya susundan naton ang mga sipi sa Levitiko hanggang sa halos Biblia sa Levitiko, Kabanata 26. At ang mga sumusunod ay nagtuturo at nagdadala sa atin ng paunti-unti sa kung ano ang dapat gawin ng mataas na saserdote sa araw na ito. Kaya babasahin naton ngayon. At nagsalita ang Panginoon kay Moises, pagkamatay ng dalawang anak ni Aaron, nang sila'y lumapit sa harapan ng Panginoon at namatay. Sinabi ng Panginoon kay Moises, sabihin mo sa iyong kapatid na si Aaron na huwag siya'y papasok anumang oras sa banal na lugar sa loob ng tabing, sa harap ng luklukan ng awa na nasa ibabaw ng kaban dahil mamamatay siya. Sapagkat ako'y magpapakita sa ulap sa ibabaw ng luklukan ng awa. Papasok si Aaron sa banal na lugar, dala ito kasama ang isang toro bilang handog pangkasalanan at isang lalaking tupa bilang handog na susunugin. Ano ang kailangan niyang kunya? Toro o isang lalaking pulpa. Sige, Levitiko, Kabanata 16, versikulo 20 hanggang 34. Ito ay magiging isang walang hanggang batas para sa inyo. Sa ikapitong buwan na asiyang buwan ng Tishri, sa ikasampun araw ng buwan, ay magpapakumbaba kayo ng inyong mga kaluluwa at huwag kayong gagawa ng anumang gawain, maging katutubo o ang dayuhan na nakakipamayan sa inyo. Kaya ang hindi paggawa ng trabaho parang Sabath. Ibig sabihin, araw ito ng Panginoon, dapat ay sa Panginoon ka lang mag-focus. Habang pinag-isipan natin ang buong prosesong ito ng pagbabayad sala, hindi lamang natin pinag-usapan ang araw ng pagpapako sa krus, kundi isipin natin ang bawat pagsamba na ating inialay sa Diyos. At matuto tayo mula rito kung paano wastong sambahin ang Diyos upang ang pagsambang ito ay katanggap-tanggap sa Diyos. At kaya, talata 30, sapagkat sa araw na ito gagawin ang pagbabayad sala para sa inyo upang linisin kayo. Taos puso akong nananalangin na sana'y matanggap natin ang pagbabayad salang ito. Pagbabayad sala sa bawat oras na tayo ay sumasamba sa Diyos, sa bawat oras na tayo ay lumalapit upang manalangin sa Kanya. Magiging malinis ka sa lahat ng iyong mga kasalanan sa harap ng Panginoon. Amen. Ito ay magiging isang sabat ng taimtim na kapahingahan para sa inyo, upang kayo'y magpakumbaba ng inyong mga kaluluwa. Ito ay isang permanenteng batas.
Ibinahagi ko ang tungkol sa konsepto nga pahinga. Hindi yan pahinga sa sopa. Ang pahingang ito ay nananahulugang iniluklok ang Diyos sa kanyang trono at hinayaan ko siyang maghari sa akin. Ito yung araw na hindi kami nakafocus sa trabaho ko, pero sa trabaho niya kami nakafocus. Nakatuon tayo sa katotohanan na siya ang ating hari. Talata 32. Kaya ang paring pinahiran at inordina upang maglingkod bilang pare na kapalit ng kanyang ama ang siyang gagawa ng pagbabayad sala. Sa gayon ay isusuot niya ang mga kasuutang lino, ang mga banal na kasuutan, at gagawa siya ng pagbabayad sala para sa banal na santuaryo. At gagawa siyang pagtubos para sa tabernakulo ng kapisanan at para sa altar. Magbabayad sala rin siya para sa mga pare at sa buong bayan ng kapulungan. Kaya't nagbabayad sala siya para sa templo, para sa tolda ng kapisanan, para sa mga kagamitan sa tabernakulo, at para sa bayan, at para sa kanyang sarili at sa kanyang pamilya. Dati ay mga damit na lino lamang ang kanyang isinusuot. Natutunan namin ang tungkol sa iba't ibang makukulay na damit. Sa araw na ito, kapag ginagawa niya ang gawaing pagbabayad sala, puti lamang ang kanyang isuot. Okay, tandaan ang puting damit at puting kasuutan. At kaya, versikulo 34, ngayon, ito ay magiging sa inyo bilang isang walang hanggang batas upang itubo sa mga anak ni Israel ang lahat ng kanilang mga kasalanan, minsan bawat taon. At ginawa niya ayon sa iniutos ng Panginoon kay Moises. Kaya isang araw lang ito sa isang taon. Kapag ang mataas na saserdote ay pumasok sa kabanal-banalan, at ayon kay Reverend Abraham Part at sa kanyang aklat, malamang 4 na beses siyang pumapasok sa kabanal-banalan sa araw na ito. At maaring sabihin ng ilang iskolar o mga sulating Hudyo o hindi na mga sulating Hudyo, ngunit maaring sabihin ng ilang iskolar ng 3 beses, ngunit malamang 4 na beses. Kaya habang pinag-usapan natin ito, maari mong isipin kung ilang beses pumasok ang mataas na saserdote sa kabanal-banalan sa araw na ito. Kaya, ang araw na ito ay kilala rin bilang Yom Kippur. Ang Kippur ay nagmula sa salitang Hebreyo na kapar na nangangahulugang takpan. Ang ibig sabihin ng Yom ay araw, kaya araw ng pagtatakip. Ang luklukan ng awa, tinatawag din itong ang takip ng pagbabayad sala, ang takip ng takip, o ang takip para sa kaban ng pipan, ngunit tumutukoy rin ito sa gawain ni Jesus na pagtatakip sa ating mga kasalanan. Kaya, ito ang araw kung kailan ang mga kasalanan ay tinutubos. Ang mataas na saserdote ay pumapasok sa dakong kabanal-banalan, walang pagkagawa. Tanging banal na pagtitipon at handog pangkapayapaan lamang ang ibibigay. Hindi ito isa sa mga araw na sapilitan para sa mga Israelita ang pag-akyat sa templo. Levitico 23 ngayon, mga bersikulo 27 at 28, sa eksaktong ikasampung araw ng ikapitong buwang ito ay ang araw ng pagbabayad sala. Ito ay magiging isang banal na pagtitipon para sa inyo at kayo'y magpapakumbaba ng inyong mga kaluluwa at maghahandog ng handog na pinaraan sa apoy sa Panginoon. Huwag kayong gagawa ng anumang gawain sa araw ding ito, sapagkat ito ay araw ng pagbabayad sala upang gumawa ng pagbabayad sala para sa iyo sa harap ng Panginoon mong Diyos. Kaya, ang mataas na saserdote ay pumupunta sa templo 7 araw bago ang araw ng pagbabayad sala. At sa totoo lang, nananatili siya sa templo. Naroon siya ng 7 araw, tinitiyak na maayos ang lahat, at nagwiwisik ng dugo sa altar ni handog na susunugin, pagsusunog ng insenso sa altar ng insenso, pagsuri sa kandelero, at pag-aaral mula sa mga matatanda tuwing gabi sa loob ng 7 araw. Ano ang gagawin? Paano ito gagawin? Kaya naman, napakahalaga ng paghahanda para sa pagsambang ito. Itong araw na paghahanda para sa isang araw na pagsamba. Gaano karami ang inihahanda mo para sa iyong mga pagsamba? Sa loob ng 7 araw,
Isa sa 7 araw, ang mataas na saserdote ay nagtatalaga ng isang pansamantalang mataas na saserdote kung sakaling may mangyari sa mataas na saserdoteng ito sa araw o bago ang araw na iyon. Halimbawa, sabihin nating ang mataas na pare kung atakihin siya sa puso nung isang araw bago ang seremonya. Hindi niya magawa ang gawain ng pagbabayad sala at iyon ay magiging isang kalunos-lunos na pangyayari. Hindi dahil namatay ang mataas na saserdote, kundi dahil ang buong bansa ay hindi mapapatawad, hindi matutubos. Kaya pipili siya ng isang pansamantalang mataas na saserdote, sakaling ang pangunahing mataas na saserdote ay magkasala o madungisan sa pamamagitan ng paghipo ng isang bagay na marumi. Kaya, kung sakaling mangyari ang mga bagay na iyon, pumili siya ng isang pansamantalang mataas na saserdote na papalit sa kanya. Kung sakali, at sa pagbubukang liwaway ng araw, bago ang araw ng pagbabayad sala, kaya isang araw bago iyon, sa pagbubukang liwaway, pumunta siya sa pintuang silangan upang pagmasdan ang mga hayop na inihanda. Sinisiguro niyang walay sisi. Tinitiyak niya na naroon ang lahat ng hayop na kailangan para sa sakripisyo tulad ng toro, kambing, at iba pa, at sila ay dinadala sa templo at niripaso niya kung ano ang kailangan niyang gawin sa mga ito. Kaya't pinag-isipan niya ito ng paunti-unti, sinusuri muli, unti-unti niyang pinag-isipan at kasama ang ibang mga pari ay nakikipag-usap at nakikipagpulong siya. At noong gabi, bago ang araw ng pagbabayad sala, makikipagkita ang mataas na saserdote sa pinakamatandang pari at sasabihin sa kanya ng pinakamatandang pari, ituturo sa kanya ang kanyang karanasan at tuturuan siya muli na balikan ito. Kahit alam na ng mataas na saserdote, lumalapit pa rin siya, tinitiyak na alam at naiintindihan niya ang bawat hakbang, lahat ng kanyang gagawin. Hakbang-hakbang, paulit-ulit. Binabasa rin ng mga nakatatandang pari ang mga banal na kasulatan tungkol sa araw ng pagbabayad sala at pinapanumpa ang mataas na saserdote. At sa gabing iyon, ang mataas na saserdote ay hindi dapat matulog, hindi dapat matulog. At iyan ay nagpapahiwatig ng pagiging alerto at gising para sa araw ng Panginoon. Pero sa mga oras na iyon, ginawa niya iyon para masigurong hindi siya matutulog. At saka, walay siya'y mga maling panaginip na maaring maging dahilan ng kanyang pagkakasala. Kaya, hindi dapat matulog ang mataas na saserdote at sa makatuwid, ang mga nakababatang pari ay nagpapalitan sa buong gabi upang matiyak na hindi siya inaantok na tinutusok-tusok. O sa totoo lang, pinatawag nila siya mataas na pari, gising ka ba? Paminsan-minsan, sinisigurado niyang gising at alerto siya. Ngayon ay sumisikat ang bukang liwayway sa araw ng pagbabayad sala, ang ika-10 araw ng buwan ng Tishri, at ang seremonya ay nagsisimula sa pagsikat ng araw. Hindi maaring mahuli ang mataas na pari. Bakit? Dahil hindi pa siya nakatulo. Tuwing linggong umaga, kung nakasanayan mo ng magsimba ng gabi, manatiling gising. Iyan ang solusyon mo. Dahil ang paksa natin ay ang pagiging huli, sa pining ko, marahil ito ay isang kusang loob na bagay. Ngunit, sa tingin ko, personal. Pero maaring hindi ito personal. Siguro ganoon din ang iniisip ng Diyos. Sa tingin ko, isa sa mga pinakawalang galang na bagay na ginagawa natin sa Diyos ay ang pagiging huli sa kanyang pagsamba. Maraming tao, anong oras ang atong pagsamba? Linggo, 1045. Anong oras magsisimula ang ating serbisyo tuwing Merkules? 740, di ba? Hindi alas 8, ha? Sinasabi ko yan dahil kahit ngayon ay timitingin-tingin pa ako sa paligid.
Hanggang bandang 8:00, halos walang laman ang santuaryong ito. Hanggang mga 8:00. Sino ang nagbigay sa inyo ng pribilehyo at karapatang hindi purihin? Sa tingin mo ba ay may karapatan kang lumapit at sabihin sa Diyos, Diyos, ibigay mo sa akin ang kinahanglan ko nang hindi siya pinupuri? Kahit na may nakakasalubong ako, kapag may nahuhuli sa meeting na iyon, naiinis pa rin ako. Bakit? Dahil minsan ganito ang naiisip ko. Pasensya na sa pagbubunyag ng aking pagkamakasalanan dito. Ngunit sinasabi kong ang oras ko ay kasing halaga ng sa iya kahit na mas malaki pa ang bayad mo sa oras mo. Dahil mahalaga rin ang oras ko. Sinasayang mo lang ang oras ko sa pagiging late ng 15 ka minuto, 3 ka minuto o ka-oras, di ba? Kahit ako, isang taong hindi naman gaanong mahalaga, isipin ang kahalagahan ng aking oras, nakikipagkita ka sa muse, oo, ang oras ay nakatakda na. At sino tayo para sabihin, Diyos ko, sige, ayos lang, sige at simulan mo muna. Dahil masyado akong abala para purihin mo ako. Papuri, hindi naman gaanong mahalaga basta't natatanggap ko ang salita, di ba? Totoo, di ba? Sa tingin ko, masyado akong nagtagal sa paglalahad ng punto ko. Pero ganun kahalaga para sa atin ang maging nasa oras para sa paglingkod sa Diyos. Amen? Salamat. Kung mga mataas na saserdote, napag-usapan natin, pasensya na sa pagpapatuloy ng sasabihin, pero napag-usapan natin ang tungkol sa panahon ng Diyos. Maisip mo ba kung nahuli si Jesus? Maisip mo ba kung sasagutin ka ng Diyos ang mga panalangin mo nang medyo nahuli? Ang Diyos ay laging nasa oras. Dapat din tayo maging nasa oras kasama ang Diyos. Kaya sa araw na ito, hinuhugasan ng mataas na saserdote ang kanyang mga kamay at paa at naliligo pa nga siya. Hindi lamang isang beses, ayon sa mga tradisyon, hinuhugasan niya ang kanyang mga kamay at paa ng mga 10 beses sa buong araw na ito at naliligo ang kanyang sarili ng mga 5 beses. Kaya pagkatapos niyang isuot ang kanyang mga damit, kinailangan niyang hugasan muli ang kanyang mga kamay at paa. Levitiko, Kabanata 16, balik sa Kabanata 16, talata 4. Magsuot siyang banal na tunikang lino at ang mga panloob na kasuotan na lino ay dapat nakatabing kanyang katawan. At siya'y magbibigkis ng pamigkis na lino at magsusuot ng turban na lino. Ito ay mga banal na kasuotan. Pagkatapos ay paliliguan niya ang kanyang katawan sa tubig at isusuot ang mga iyon. Kaya gagawin niya iyon. At pagkatapos ay papasok ang mataas na saserdote sa banal na lugar, sisindihan ang insenso at susuriin ang mga ilawan sa huling pagkakataon at lalabas muli. Talata 6, kung magkagayoy, ihahandog ni Aaron ang toro na handog dahil sa kasalanan, na para sa kaniyang sarili upang siya'y makapagbayad sala para sa kaniyang sarili at para sa kaniyang sangbahayan. Hindi kailangan gawin ito ni Jesus, ngunit kailangan gawin muna ito ng mga paring tao bago ka. Nagbabayad sala sila para sa ibang tao dahil siya mismo ay isang makasalanan. Kaya kailangan muna niyang tumanggap ng kapatawaran para sa kanyang sarili at para sa kanyang sambahayan bago siya gumawa ng anumang bagay. Isip halad pa sa ilo para sa iyang pamilya, gibutang niya ang baka sa amihan ng pultahan. Nahinumdum ka ba sa istruktura sa tabernakulo? Taliwala sa amihan ng gang-aan ug sa halaran alang sa halad sinunog.
At ipapatong niya ang kanyang kamay sa toro at ikukumpisal ang kanyang mga kasalanan na sinasabi, O Panginoon, ako'y nagkasala sa harap mo. Marumi ako, patawarin mo po ako sa mga kasalanang nagawa ko at ng aking pamilya. At idinadasal niya ng malakas ang panalangin iyon, at ang mga tao sa paligid niya ay tumutugon sa pagsasabing, Purihin ang pangalan ng Diyos ng langit. Kaya't nanalangin siya sa torong iyon na halos lumalampas na. Inililipat ang kanyang mga kasalanan sa mangkok na iyon, at pagkatapos ay ang mga bersikulo 7 hanggang 10, kukunin niya ang 2 kambing at iharap ang mga ito sa harap ng Panginoon sa pintuan ng tolda ng kapisanan. Magpapalabunutan si Aaron para sa 2 kambing, isang lote para sa Panginoon at ang isa naman ay para sa taong dapat sisihin. Pagkatapos, hihahandog ni Aaron ang kambing na napuntahan ng Panginoon at gagawin niya itong handog pangkasalanan. Ngunit, ang kambing na napuntahan ng kapalaran para sa kambing na harap kay Azazel ay ihaharap na buhay sa harap ng Panginoon upang gumawa ng pagbabayad sala para dito upang ipadala ito sa ilang bilang kambing na patatawarin. Kaya pipili siyang pipili ng marami. Doon siya sa silangan bahagi at nagtungo sa hilagang bahagi ng altar na sinunog, nag-aalay upang pumili ng palabunutan para sa mga kambing, isa para sa Diyos at isa para kay Azazel. Isang scapegoat na nangangahulugang pag-alis. Okay, pipiliin niya itong lote. At ang lote para sa Panginoon, ilalagay niya ang selyo, ang lote sa ulo. Okay. At sinabi niya, ibinibigay ko ito bilang handog pangkasalanan sa Panginoon. At ang mga taong nakapaligid sa kanya ay tumugon. Luwalhati sa pangalan ng Diyos ng langit at siyang nagbubuklod sa aton. Iskarlatang panali sa leeg nito. Talata 11, kung magkagayoy, ihahandog ni Aaron ang toro na handog dahil sa kasalanan na para sa kanyang sarili, at itutubos niya ang kanyang sarili para sa kanyang sambahayan, at papatayin niya ang toro na handog dahil sa kasalanan na para sa kanyang sarili. Kaya tandaan mo, ipinagdasal niya ang turo kanina. Ngayon ay kakatayan niya ang tolo. Okay? Naisip mo ba ang pagpatay ng isang malaking toro? Naisip mo ba ang pagpatay ng kahit anong uri ng nabubuhay na bagay? Hindi ito madali. Ngunit ang mataas na saserdote at kadalasan sa iba pang mga handog, dinadala ng mga tao ang kanilang kordero. Minsan ang mga kordero sa panahong iyon, ang mga tupa ay parang kanilang alagang hayop, ginipig o alagang hayop. Kuneho, alagang hayop, hamster, alagang hayop, aso o pusa. Naiisip mo ba na dalhin mo ang sarili mong alagang hayop at bibiktimihan ito? Na nga sinasabi, dahil sa aking mga kasalanan, mamamatay ang hayop na ito at puputulin ang lalamunan at ilalabas ang dugo. Gusto mo ba? Hindi ka ba iyak? Sa tingin ko ang mga maliliit dito ang kinakausap ko. Ataya, dahil sa karanasang iyon, napagtanto nila, kung ako ay magkakasala, may isang bagay o isang tao na kailangang mamatay dahil sa kasalanang iyon. May isang tao o hayop na kailangang magbubo ng dugo nito dahil sa aking kasalanan. Kaya pinatay ng mataas na saserdote ang torong ito. Kinukolekta niya ang dugo at ibinibigay ito sa ibang pari upang ipagpatuloy ang paghalo nito. Ano ang mangyayari kung itigil niya ang paghalo nito? Namumuo ang dugo. Kaya kailangan niya itong patuloy na haluin para manatiling likido. Kukuha siyang isang lalagyan ng apoy na puno ng mga baga mula sa ibabaw ng altar, ang altar ng handog na susunugin sa harap ng Panginoon, at 2 dakot ng pinong dinurog na mabangong insenso, at dalhin ito sa loob ng tabing. Kaya pagkatapos patayin ng toro, tinitipon niya ang dugo, ibinibigay ito sa pari at patuloy na hinahalo ito ng paring iyon. Samantala, kumuha siyang kawali,
isang kawali ng apoy upang tipunin ang baga ng apoy na nagliliyab sa apoy mula sa dambana ng handog na susunugin. At nakakuha siyang 2 dakot ng pinong giniling na insenso. Kaya narito ang apoy, ang uling sa kawali. Ito ang pari na nanggugulo, di ba? At dito niya kinukuha ang insenso, 2 dakot ng insenso. At pagkatapos ay dinadala niya ang apoy, uling at insenso sa templo, sa banal na lugar at sa kabanal-banalan. Ito ang mataas na saserdote na naglalakad sa pagitan ng tabing. Ganito ang belo, kaya kailangan niyang pumasok sa loob at palibutan ito. At ito ang unang pagkakataon na papasok ang mataas na saserdote sa kabanal-banalan, ang kabanal-banalang dako. Ano ang ginagawa niya ron? Ilalagay niya ang insenso sa apoy sa harap ng Panginoon. Sa harap ng Panginoon, ibig sabihin ay nasa harap ng kaba ng tipan. Kaya ilalagay niya ang lalagyan ng apoy at naglagay ng insenso sa apoy sa harap ng Panginoon, upang ang ulap ng kamangyan ay matakban ang bini ng awa na nasa ibabaw ng kaba ng patoo, kung hindi ay mamamatay siya. Kaya sa bundok Sinai, nang makilala ni Moises ang Diyos, ang tuktok ng bundok Sinai ay natatakpan ng mga ulap. Ang ulap na iyon ay kumakatawan sa presensya ng Diyos. Dito rin, ginagawa ng Diyos ang parehong bagay, ngulit siya ay na nagsasabi sa mataas na saserdote na gawin ang ulap na iyon gamit ang apoy na ito at insenso. Kaya iyon ang ginagawa niya. Inilalagay niya ang kawali at ang insenso, ang giniling na insenso, sa ibabaw at iyon ang dahilan kung bakit paitaas ang usok. Para bang natatakpan ng mga ulap ang buong lugar na iyon. Versikulo 14. Mukuha siya og dugo sa toro, og isablig kini pinaagi sa tudlo sa sidlakang bahin sa tabon sa pasaylo. Sa atubangan ni ini, isablig niya ang dugo sa makapito kahigayon. Kaya pagkatapos sindihan ng insenso, lumabas ang mataas na saserdote. At naaalala mo ba yung paring naghalo ng dugo? Kinuha niya ang dugo mula sa paring iyon at pumasok sa pangalawang pagkakataon. Itong pangalawang beses na papasok siya na may dalang dugo upang iwisik ang dugo sa kaban ng tipan. Kaya ang kabanal-banalan ay puno na ngayon ng insenso at wala siya'y makitang anuman sa loob, ngunit siya'y pumasok at iwinisik niya ang dugo gamit ang kanyang daliri sa luklukan ng awa sa silangang bahagi at sa harap nito 7 beses. Mga bersikulo 15 at 16, kung magkagayoy papatayan niya ang kambing na handog dahil sa kasalanan na para sa bayan, at dadalhin ang dugo ni Yaon sa loob ng tabing, at gagawin sa dugo ni Yaon ang gaya niya sa dugo ng toro, at iwiwisik niya sa luklukan ng awa at sa harap ng luklukan ng awa. Siya ang gagawan ng pagbabayad sala para sa banal na lugar, dahil sa mga karumihan ng mga anak ni Israel at dahil sa kanilang mga pagsalangsang kaugnay ng lahat nilang mga kasalanan. At ganito ang gagawin niya para sa tabernakulo ng kapisanan na kaniyang tinatahanan sa gitna ng kanilang mga karumihan. Kaya siya ay pagwiwisik ng dugo halos lahat ng dako sa banal na lugar. Naisip mo ba na sa loob ng banal na lugar ang amoy ng dugo at ito ay magmumukhang isang pelikulang horror na puno ng dugo? Kailangang ang dugong yan. Natatandaan mo? Levitico 17:11. Nasa dugo ang buhay. At ang pagdanak ng dugong iyon ay naglalarawan ng pagdanak ng dugo ni Hesukristo. Kailangan nating pagdaanan iyon dahil sa ating mga kasalanan. At ginawa niya iyan sa lumang tipan taon-taon. Kaya ito ang pangatlong beses na papasok ako. Ang pumasok ang magkalat ng dugo kahit saan, para sa mga karumihan ng mga kasalanan.
Kaya ito ay gamit ang dugo ng kambing sa pagkakataong ito. Kaya pupunta siya, mababasa natin na, tama, kakatayin ng kambing na handog para sa kasalanan. At dinala niya ito sa pangalawa sa pangatlong pagkakataon. Pagdating at pagwiwisik nito sa banal na dakong at gayon din sa kabanal-banalan. Dahil kahit ano, kailangan madikitan ng dugo ang lahat ng naroon. Dahil kung ang altar ay marumi, ang handog para sa mga tao ay magiging walang bisa sa buong taon. Kaya kailangan madikitan ng dugo ang lahat. Kailangan maantig ang dugo ni Hesukristo ang bawat bahaging akong buhay, lahat na mayroon ako. At sa pagsamba sa Diyos, bawat bahagi ko ay kailangan mahawakan ang dugo ni Hesukristo. At iyon ang dahilan kung bakit binigyang diin din ng senior pastor, ang aming founding pastor, na huwag mong iwan ang iyong isip sa ibang lugar. Ang ating espiritu, kaluluwa at katawan ay kailangan maantig ng banal na espiritu sa pamamagitan ng dugo ni Hesukristo. Mga bersikulo 18 at 19. Pagkatapos, lalabas siya papunta sa altar sa harap ng Panginoon at gagawa ng pantubos para dito. Kukuha siya ng kaunting dugo ng toro at ng kambing at ilalagay niya ito sa mga sungay ng altar sa magkabilang gilid. Ito ay tungkol sa altar ng insenso. Gamit ang kaniyang daliri, iwiwisik niya ang kaunting dugo roon ng 7 beses at lilinisin ito at itatalaga ito mula sa mga karumihan sa mga anak ni Israel. Kaya kung titingnan mong mabuti, ang mga sungay ng altar na ito ay pininturahan na pula. Dugo yan. Kaya't lumabas siya sa banal na lugar at hinalo ang dugo ng toro at ng kambing. At ilalagay niya ang dugo sa mga sungay ng altar ng insenso at iwiwisik ang dugo gamit ang kanyang daliri sa altar. 7 beses, binadala niya ang natitirang dugo sa altar ng handog na susunugin at gagawin ang pareho, inilalagay ang dugo sa mga sungay at ang natitirang dugo ay ibinubuhos sa timog kanluran. Kaya mo ba? Kaya mo ba? Alamin, no? Timog kanlurang sulok ng altar ng handog na susunugin. Palinam, sa Solomon's mula sa templo ni Solomon, meron siguro. Ang daluyan ng tubig ay konektado at ito ay umagos pababa sa lambak ng Kidron, ang batis ng Kidron. At kaya nga, kadalasan, pagkatapos ng mga handog na ito, lahat ng natitirang dugo ay pinatutulo sa ganoong paraan. At ang lambak ng Kidron, ang batis ng Kidron ay nagiging pula. Mga bersikulo 20 at 21. Pagkatapos niyang mabayaran ang mga kasalanan para sa banal na lugar, sa tuldang tipanan at sa altar, ihahandog niya ang buhay na kambing. Tandaan, may 2 kambing doon, ang isa ay napatay na dahil sa dugo, ang isa naman ay buhay pa. Hindi mo gugustuhing mapunta sa sitwasyon niya. Nakita mo ang pagpatay sa isa pa at ngayon ay ikaw na. Pero ang isang ito ay inialok ng buhay. Paano iyong gumagana? Pagkatapos, ipapatong ni Aaron ang 2 niyang kamay sa ulo ng buhay na kambing at ipapahayag ang kanyang mga kasalanan dito. Ang lahat ng kasamaan ng mga anak ni Israel at lahat ng kanilang mga pagsalangsang kaugnay sa lahat ng kanilang mga kasalanan. At ipapatong niya ang mga iyon sa ulo ng kambing at paalisin sa ilam sa pamamagitan ng kamay ng isang lalaking nakahanda. Palagi kong iniisip, bakit 2 kambing? Pero sa pinin ko, nakikiramay na lang ako sa pagbabalik ko sa lacking system natin sa Singapore. Kawawa naman ng Diyos. Sinisiguro, sa bawat aspeto natatakpan ng ating mga kasalanan. Kaya't binibiktima ng mataas na saserdote ang kambing na ito. Ang kambing na ito may Azazel,
ang kambing na sisirain ang kasalanan. Lahat ng kasalanan ng Israel. At pagkatapos sa talata 22, sinasabi nito, dadalhin ng kambing ang lahat ng kanilang mga kasamaan sa isang lupaing walang laman. Naiisip mo ba na ikaw ang kambing na iyon? Inaalis ang lahat ng kasalanan ng Israel, ng buong bayan. Ang bigat siguro nito. At ito, siyempre, ay naglalarawan kay Hesukristo at iyong pakakawalan ang kambing sa ilang. Habang sila ay naglalakad sa ilang, ano ang mangyari kung ikaw, pakawalan ang kambing sa ilang? Gaano katagal ito mabuhay? Lalamunin ito ng mabanggis na hayop sa ilang. Ngunit pagkatapos nilang manirahan sa lupain ng Kanaan sa Israel, at ngayon ay hindi mo na ito maaring palayayon sa ilang. Baka bumalik ito para hanap ang tahanan nito. Kaya may pare, yan ang itinalaga upang pamunuan at ilayo ang kambing na ito. Sumisigaw ang mga tao sa kambing na si Azazel, "Humayo ka, kunin mo ang aking mga kasalanan." Dalhin mo sila sa ilang at huwag mo na silang hayaang manatili pa rito. Kaya't inilalagay nila ang lahat ng kanilang mga kasalanan sa kambing na ito. At sinasabi nito rito na umalis kasama ng aking mga kasalanan na huwag nang bumalik. Pero kung hayaan mo lang itong pakawalan, babalik ito. Anong ibig sabihin na yan? Bumalik na naman sa inyong ang mga kasalanan ninyo. At ano ang ginagawa nila? Kailangan nilang siguraduhin na hindi nabalik ang kambing. Talata 23 at 24, kung magkagayoy papasok si Aaron sa tabernakulo ng kapisanan at huhubarin ang mga kasuotang lino na kaniyan isinumot nang siya'y pumasok sa dakong banal. Ewan niya sila roon. Kaya natatandaan mo ba ang mga puting damit na suot niya? Hubarin niya ang mga ito ngayon. Paliliguan niya ang kanyang katawan sa isang banal na lugar at ilalagay niya magsuot ng kaniyang mga damit ug lumabas at ialay ang kaniyang handog na susunugin at ang handog na susunugin ng bayan at itubos ang kaniyang sarili sa kasalanan ug sa bayan. Kaya sila ang kumuha, hinubad niya ang, alam mo na, ang damit na suot niya at nagpalit. Okay, pagkatapos kong palayayin ang taong dapat sisihin. Okay, kaya natatakpan na lahat ng kasalanan. Lumabas siya, hinubad niya ang kanyang mga damit. Ano ang gagawin nila sa damit na ito na kanilang nakolekta? Ginawa ko. Itinatago nila ito at sa lalong madaling panahon magkakaroon ng isang pagdiriwang ng mga ilaw. Pista ng mga ilaw. Naglagay silang mga lalaking sulo sa 4 na sulok ng templo at sinindihan nila ang mga sulo. At ang mga kasuotang ito, mga gamit ng kasuotan ang nagiging mitsa para sa mga sulo na iyon. Nasusunog ang mga ito ng may maraming olive oil. Nasusunog ang mga damit na ito. At iyon ang nagbibigay liwanag sa kabuuan. Kita mo, ang pagsunog ng mga kasalanan ay pagdiriwang ng kagalakan at ang mga ito ay nagliliwanag. At iyon ay noong si Jesus. Ito ay noong panahon ni Jesus. Ito ay si Juan, Kabanata 7, 8 at 9. At ipinagdiriwang nila ang kapistahan na ito ng kapistahan ng mga ilaw. Samantala, habang ginagawa nila iyon, dinala nila kay Jesus ang babaeng nahuling nangangalunya. At ano ang sinasabi ni Jesus? Pinalayaya niya siya mula sa kanyang mga kasalanan, tama ba? At saka ano ang sinasabi niya? Ako ang ilaw ng mundo. At pagkatapos Kabanata 9, naglalakad siya at nakakita siya ng isang lalaking bulag. At bago idilat ang kanyang mga mata, sinabi ni Jesus, "Ako ang ilaw ng sanlibutang ito." Bagamat may mga magaan na pagdiriwang. Buong gabi, maliwanan. Ganun kalaki ang liwanag na kanilang sinindihan. Sindihan! Hindi lang ang templo, bawat sulok ng bayan, naglagay sila ng mga sulo at nagsindi. Kaya pagkatapos mahugasan ng kasalanan, mayroong maningning na liwanag. Wala ng kadiliman. Iyon ang ipinahihiwatig nito. Talata 25. Pagkatapos ay susunugin niya ang taba ng handog pangkasalanan sa ibabaw ng dambana.
Kaya kinuha ang dugo mula sa kanina, kambing tama, at may mga bangkay doon, kaya kunin mo ang taba ng handog para sa kasalanan sa ibabaw ng altar. Ngayon ay nagsisimula na itong mabango. Fede, kaya ganoon nila inaalis ang taba at ang nagpakawala ng kambing na pinakakambing na pinatawan ng kasalanan ay maglaban ng kanyang mga damit at maliligo sa tubig at pagkatapos sa gayon ay papasok siya sa kampo. Kaya ano ang ginawa niya? Kung pakakawalan niya ang kambing sa ilang, maara na bumalik ito. Kaya kailangan niyang siguraduhin hindi na ito babalik. Kaya dinala niya ito sa bangin. At panoorin ito at siguraduhin ito ay punit-punit. At iyan ang ginawa nila kay Jesus. Sinigurado nilang patay na siya ay pinagpira-piraso. Ito ay nangangailangan, ito ay nagdudulot, mayroon pa ngang prosesong sunod-sunod. Maglagay ng pulang panali sa bato at sa kambing, at pagkatapos ay ang sungay ng kambing, at pagkatapos ay itaas ito, tulad ng ginagawa niya, pagkatapos ay ganoon. 27. Mulit ang toro na handog pangkasalanan at ang kambing na handog pangkasalanan na ang dugo ay dinala sa loob ng banal na lugar upang ipangtubos ay ilalabas sa kampo. At susunugin nila sa apoy ang kanilang mga balat, ang kanilang laman at ang kanilang dumi. Pagkatapos, ang magsusunog na mga iyon ay maglalaban ng kanyang mga damit at maliligo sa tubig at pagkatapos ay papasok siya sa kampo. Okay, ito na ang nasusunog na bahagi, ang kabuuan. Sa banal na lugar, ang mataas na saserdote ay nagbibigay ng insenso, nag-aalay ng panalangin, at sinusuri ang mga ilaw ng lampara. Kaya sa simula, ginagawa niya ito, at sa huli ay ginagawa niya ito. Ilang beses pumasok ang mataas na saserdote sa kabanal-banalan sa ngayon. Nasubaybayan mo ba? Ilang beses? 3 beses na sana yon, di ba? Unang beses, ano? Upang magdala ng apoy at gumawa ng usok o gumawa ng ulap. Pangalawang beses, dalhin ang dugo ng toro. Sa ikatulong pagkakataon, dalhin mo ang dugo ng kambing. Ama, ano ang pang-apat na beses? Ito ay hinuha ng mga eskolar at maging ng mga Hudyo, mga eskolar, na ang mataas na saserdote ay dapat na pumunta sa ikaapat na pagkakataon para gawin ang ano. Hulaan mo nang hindi sinasadya. Tayong mga miyembrong simbahang Zion ay mahusay na nagagawa ito para maglinis. Naiwan mo ang pala doon. Iniwan mo lahat doon. Tapos ka na. Kailangan mong ilabas lahat pabalik. Sino pa ba ang papasok? Kaya pumasok ang mataas na saserdote upang kunin muli ang lahat sa ikaupat na pagkakataon. Ang mataas na saserdote, pagkatapos niyan, ay lalabas mula sa banal na dako at bago pa siya maghugas yan, di ba? Kaya, pagkatapos magpalit ng kanyang damit, bumalik sa kanyang karaniwang kasuotan ng mataas na saserdote, hinugasan niya ang kanyang mga kamay at paa at hinubad niya ang kasuotan ng mataas na saserdote at isinuot ang kanyang karaniwang kasuotan. Pagkatapos ay babalik siya sa bahay. Sinundan siyang mga pari at nagkaroon silang malaking piging ng may kagalakan. Bakit? Dahil lahat ng kanilang mga kasalanan ay nahugas na. Iyan dapat ang ating pagsamba. Pagpasok namin, baka mabigat ang loob namin. Pero pagkatapos ng serbisyo ng pagsamba, dapat tayong magkaroon ng piging. Iyan ang kahulugan ng ating pagsasamahan. Ang pagsasama-sama ay pagsasaya at pagdiriwang sa isa't isa dahil sinamba natin ang Diyos at inalis ng Diyos ang ating mga kasalanan. Kaya't naway, ang ating mga paglilingkod ay maging isang bagay na kinikilala ng Diyos, isang bagay na ikinagagalak ng Diyos, at isang bagay kung saan maari rin tayong magdiwang at magpasalamat sa Diyos.
Manalang tayo. Ama naming nasa langit, nagpapasalamat kami sa pagbibigay mo sa amin ng panahong ito upang pag-isipan ang tunay na pagsamba, kung saan ang ating mga kasalanan ay tinutubos, kung saan ang iyong pangalan ay niluluwalhati. At Ama, nag-review kami. Ang proseso ng pagbabayad sala, kung gaano karaming dugo, kung gaano karaming proseso, kung gaano karaming trabaho ang ginagawa. Ngunit, dahil sa dugo ni Hesus, gaya ng sinasabi sa Hebreyos Yam, talata 12, lahat ng prosesong ito sa lumang tipan ay nakumpleto na ngayon, natupad na. Lahat ng sabay-sabay, minsan at magpakailanman sa pamamagitan ng dugo ni Hesukristo. Nagpapasalamat kami sa iyo dahil pinayagan mo kaming malayang sumamba sa iyo. At sa bawat pagsamba naton, pinapatawad ang atong mga kasalanan. At mas lalo kaming lumalapit sa iyo. Ama, maraming salamat po sa pagbibigay sa amin ng pribilehyon ito na maniwala kay Hesus. Tulungan mo kaming sambahin ka ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip, maging ang aming katawan. At Ama, naway maibigay namin sa iyo ang lahat. Naway ang bawat bahagi ng atang buhay at ng atang mga pamilya ay maanpig ng dugo ni Hesukristo ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. At Ama, patawarin mo po kami kung hindi ka namin sinamba sa tamang paraan. Kung naging kawalang-galang kami sa iyo, Ama, hayaan mo po kaming makasamba sa iyo ng maayos sa espiritual at pisikal na aspeto. Maraming salamat po sa iyong biyaya. Sa pangalan ni Jesus, kami ay dumadalangin. Amen.